lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapalinis, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord God, alam po namin, Lord, na kami po ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ano man pong aming mga pagmamalabis at pagkukulang sa iyo, Panginoon, ay kami po ay humihingi ng kalinisan at kapatawaran. Lord God, ikaw po ang nakakaalam ng aming mga puso. Ikaw po ang lubos na nakakakilala sa amin, Lord. At alam po namin, Lord, na sa aming paghingi ng tawad, Lord, alam po namin na kami po ay iyong nalinis at kami po ay napatawad sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Lord God, at sa gabing ito, kami po ay humihingi ng gabay ng Santong Espiritu na siya pong manguna sa aming Bible study. Dalangin po namin, Lord, na buksan po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming pandinig, Lord, na tanggapin, Lord, ang lahat ng iyong mga salita, Lord, na maririnig namin, Lord, sa gabing ito. At dalangin po namin, Lord, na pagyamanin mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming buhay, at ito po ay magkaroon po ng practical application sa aming mga buhay, Lord. Dalangin din po namin, Lord, na sa aming pag-aaral ay lumago po kami, Lord, sa aming pagkilala at pagsunod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan, Lord, na ikaw po ang lagi naming nasasamba, ikaw po ang aming laging napapasalamatan at napupuri. Lord God, sa gabi ito, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid, kay Ate Jane, kay Ate Amy, Lord, sa mga bago naming kapatid, kay Ate Nenevi, at Lord, sa mga kapatid po namin sa Sector 1, Lord God, muli salamat po sa oras na ito, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin at kami po ay nagagalak, Lord, na kami sama-sama muli, Lord, na mag-aaral ng iyong mga salita. Dalahin din po namin, Lord, na gamitin mo lamang po si Kuya Dan na aming tagapagturo at patuloy mo siyang bigyan ng wisdom at knowledge, Panginoon. Lord God, Amen. muli salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin. Salamat, Lord, sa proteksyon at sa iyong paggabay, Panginoon, at sa mga trabaho namin, Lord, sa araw-araw. Salamat at ikaw po ang patuloy na nagpapala sa amin. Ito po aming dalangin na may pagpupurit pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, welcome natin sa atin in the first time niya. Yes, sir. Siya. First time ko din. Kumusta Ate Neneve? Okay lang po. Kahit busy, bawal sa akin lahat. Okay. Sige, try ko lang po. Sige po. Ang aming pinag-aralan natin, Neneve, series to siya. Nag-umpisa kami sa Gospel Presentation. Pangalawa ay nag-aaral kami ng kung sino ang Diyos. At ngayon naman, yung topic natin ay sa gabi ito, ay continuation to ng topic natin nung nakaraan, ay sino si Jesucristo. Ngayon, mag-share ako ng aking screen. I-recap lang natin yung napag-aralan na natin yung nakaraan. Okay. Makinig lang po ko, sir, ha? Kahit busy ako, sir, ha? Ako, walang problema po. Okay lang po. Sige po, sir. So, mag-recap lang ko po ako sa ating napag-aralan para fresh yung ating memory. So, ako. Dahil lang po. So, ang ating pag-aralan ay sino si Jesucristo. So, nung nakaraan, natalakay natin yung yung balikan natin, balik tanaw tayo sa nakaraan. Sa ating introduction, medyo bilisan lang natin. Sabi dito, walang katuruan na pinagtatalunan na higit ng mga tao at reliyon, maliban sa pagiging Diyos at manunubos ni Jesucristo. So, marami daw pinagtatalunan ang mga tao at reliyon. Ang pinagtatalunan na kung ang ating Panginoong Hesus ba ay siya pa ay Diyos or siya po ay tao lang siya. So, ito yung pinagtatalunan. Ito po ay dahilan sa ang Kristyanismo ay tumitindig o bumabagsak ayon sa paniniwalang ito. So, ang Kristyanismo ay nakatindig sa paniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos at manunubos, tagapagligtas siya. Doon nakatayo ang ating
paniniwala. Sabi nga dito, kung wala si Kristo at kung si Kristo ay hindi Diyos, walang Kristyanismo. Kung siya ay hindi nabuhay na muli, ibig sabihin hindi siya ang ating manunubos, walang Kristyanismo. Si Kristo at ang tunay na iglesia, yung church, ay iisa. Tapos sabi nga, wika nga ni San Pablo sa Ephesians 1:22-23, sabi doon, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. So lahat ng bagay na dito sa lupa ay nasa ilalim ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang yon, at siya ay ginawang ulo ng iglesia. So ang ulo ng iglesia ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi po yung pastor, hindi po yung pare, hindi yung pope, kundi ang ulo ng iglesia ay ang ating Panginoong Hesus. Ito ang katawan ni Kristo. Ang church, ang katawan daw ni Kristo. Ako at kayo, tayo ay members ng church. Tayo po yung iglesia. Tayo po yung church, hindi po yung building, yung nakaraan sinasabi natin. So, ang sunod dyan, ang kapuspusan niya at napuspos at pumupuspos sa lahat-lahat. So, ibig sabihin, siya po ang pinanggagaligan natin ng lahat ng kalakasan natin. No? Siya sa kanya nanggagaling. Sa kanya po, tumitindig yung church. Siya, ang pangangailangan po ng church ay nanggagaling po sa ating Panginoon Hesus. Sa katotohanan ito, nakatayo ang iglesia at gayon din ang bawat isang Kristiyano. So anong katotohanan ito? Na ang Diyos na si Jesus ay Diyos, no? At manunubos, at siya yung ulo ng iglesia, at tayo ang katawan ni Kristo. Iyan po yung sinasabi na anong katotohanan ito, nakatayo ang church, no? Hindi tatatag ang ating panampalataya kung hindi wasto ang ating pagkilala kay Jesucristo. So pag mali ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus, hindi po tatatag ang ating panampalataya as bilang Kristiyano. Parang tulad lang niya, yung may ang illustration natin na nakaraan, pag may nililigawan ka, pag hindi nagpapakilala sa iyo ang iyong nililigawan, kung di mo siya kilala, hindi maging maganda ang iyong relasyon sa kanya. Yan, wala kang relasyon sa kanya actually. So yun, no? Kaya kailangan po, sabi natin, ang sinasabi natin na kailangan ay kilalanin natin si Jesucristo. Ayan. Tapos yung ating ang ating tanong nung nakaraan, sino si Jesucristo? Ito ay isang lehitimong tanong na naghihintay ng kasagutan. May sagot ang Biblia sa katanungan ito. So sasagutin natin ang tanong na kung sino si Jesucristo, yung balik tanaw natin. Una, si Jesucristo ay Diyos. Actually maraming nabanggit natin maraming katuruan tungkol sa ating Panginoong Hesus, pero ang tatalakayan natin tatlo. Kaya dito sa una, sabi dito, una, si Jesucristo ay Diyos. Ito yung sinasabi ng John 1 verses 1-3. Sa pasimula pa, naroon ang salita. Nabanggit natin na nakaraan, pag nakita natin ang salita na capital letter S, ibig sabihin nun, ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Hesus. So sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. So kasama ng Panginoong Ama, yung ating Panginoong Hesus, yung salita. At ang salita ay Diyos. Ito yung malinaw na sinasabi ng ng Bible. Ang salita, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. So bago pa nilikha yung mundo, kasama na ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, yung tinatawag natin na salita. Sa pamamagitan niya, ibig sabihin sa pamamagitan ng salita, nilikha niya ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So lahat ng nakikita natin dito sa mundo ay nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So dito sa John 1:1-3, maliwanag na siya ay Diyos kasi po ang tao po hindi po makapaglikha, no?
Hindi siya makapaglikha ng mundo, hindi siya makapaglikha ng hangin. Lahat ng nilikha sa mundo, makikita man o hindi, nilikha po ng ating Panginoong Hesus. So sabi dito, ang salita ay naging tao, ayan ang ating Panginoong Hesus, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, at siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, ang sinasabi dito sa sa Philippians 2:5-7, ito din ang isang text na nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesus ay siya ay Diyos. Sabi doon, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Bagamat siya ay Diyos, ito naman malinaw, no? Hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. So dito sa verse na to, sa Filipos 2:5-7 o Philippians, na sinasabi na ni St. Paul na bagamat siya ay Diyos, hindi siya pinaktis ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. No? Ano yung sinasabi dyan? So sabi nga natin na nakaraan, kung tayo ay mga Kristiyano, ang ating model ay sa ating Panginoong Hesus, kung siya ay Diyos na nagkatawang tao at hindi niya pinakita na siya ay Diyos, siya ay nagsilbing bilang alipin, tayo man din ng mga Kristiyano ay magsilbi din bilang alipin. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano ay nagsisilbi sa kapwa natin tao. Katulad ko ngayon, ang aking gift na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus ay pagtuturo. So ako ay nagtuturo. Kung ano man ang gift natin, yun po ang ginagamit natin sa pagsisilbi sa ating Panginoon. So una, sa tanong na kung sino si Kristo, siya ay Diyos. Ang pangalawa, si Kristo ay Diyos na nagkatawaang tao. Sabi dito, hindi niya kailangan magkatawang tao kung siya ay tao lamang. So may mga nagsasabi na ang ating Panginoon Jesus ay tao lamang. Kaya sinasabi natin sa kanila na hindi niya kailangan magkakatawang tao kung siya ay tao lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao para sa isang tiyak na layunin. Yung layunin na to, mamaya yun po yung pag-aaralan natin. Siya ay kasing tao ninuman sa kanyang katawang tao. Sa patunay dyan na siya ay tao, siya ay nagutom, siya ay nahirapan, nabugbog, naukaw, nasugatan, namatay. Ito po yung mga katangian ng isang tao na inherent sa atin. At ito po yung nahirapan, nabugbog, naukaw, nasugatan, namatay. Ito po ay na experience ng ating Panginoong Hesus sa nung nasa krus siya, di po ba? So, hindi lang sa Diyos, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga sa Hebrew 4:15, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nakasala. So, kung siya ay Diyos lang, hindi siya maaring tuksoin. Kaya siya po tinukso kasi siya po ay tao. Di po ba? Kasi ang Diyos naman po ay hindi natutukso. Wala pong maaring magtukso sa Diyos. So dito pinatunayan sa Hebrew na siya po ay tao. Ang madalas na pagkakamali ang pagkaakala na dahil si Hesus Kristo ay tao, hindi siya Diyos. At ang iba naman, dahil siya ay Diyos, hindi siya tao. So napagkakamali na kung siya ay tao, kaya hindi siya Diyos. Kung siya ay Diyos, hindi siya tao. Pero ang Bible nagtuturo na si Hesus Kristo ay Diyos at tao. Ito yung last na recap natin kung sino si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ay namatay, nabuhay, namuli at bumalik sa kaluwalhatian bilang Diyos. So hindi lang siya Diyos, hindi lang siya Diyos na nagkatawang tao, kundi siya ay namatay, nabuhay at muli babalik sa kanyang kaluwalhatian bilang Diyos, hindi na bilang tao. So sabi dito sa 1:17:5, kaya Ama,
ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. So, makikita natin dito na talaga siya ay Diyos, nakatawang tao. Kasi, sabi niya, ito po yung prayer niya no, bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, na ibalik yung kanyang karangalan. At anong karangalan na yon? Ang karangalan niya na bilang Diyos. No? Sa piling mo bago pa likhain ang mundo. Kasi kung siya ay tao lang, so hindi pwede kasi po wala pa namang ang sanlibutan noon. Kaya po, ang hiningi ng ating Panginoong Hesus na ibalik siya yung kanyang karangyaan, yung kanyang kaluluwatian, na siya ay sinasamba ng mga angheles doon sa langit. Yun pong sinasabi niya. Dito ay maliwanag na tinutukoy ni Hesus ang panahon bago pa siya pumasok sa kaysaysayan ng tao o bago siya nakatawang tao. Ito ay pinatitibayan ni San Pedro sa kanyang pangaral sa mga Hudyo. Ito yung pangaral ni ni Peter sa mga Hudyo doon sa Gawa 5:30-31. Ang Diyos ng ating mga ninuno na muling bumuhay kay Jesus. Tandaan natin, nakikita natin, ang bumuhay kay Jesus ay ang Diyos ng kanilang ninuno, yung Diyos Ama. Yung Diyos Ama ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus. Tandaan natin yun na pinatay nyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas. Nabanggit natin dati yung ibig sabihin ng kanang kamay o sa kanan ay pag ang isang tao, pag sa Middle East tradition, pag may na-accomplish na yung mission niya na ang tao na yon na pinagawa sa kanya ng hari, pagkatapos na na-accomplish, doon siya upo sa kanang kamay. So ang nabanggit natin nung nakaraan yung tayo ng konti, sidetrack ng konti na nabanggit natin na may isang trono doon sa langit at ang ating Panginoong Hesus ay co-occupant siya ng throne na yon. Co-occupant siya ng throne na yon, yung sa langit. Upang bigyan pagkakataon ng mga Israelita na magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila ay patawarin. So yon po ang ating recap. Ang ating recaps, ang ating summary sa recap. Sino si Jesu Kristo? Siya ay Diyos na nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, namatay at nabuhay muli, at ngayon nakaluklok sa kanang kaluwalhatian ng Ama. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, dito tayo mag-umpisa. Ang tanong ay ganito. Bakit nagkatawang tao si Jesus? Yon. Bakit nga ba? So, Kuya Dennis, pakibasa po. Bakit nagkatawang tao si Jesus? Bakit kinailangan gawing Panginoong Jesus ang lahat ng ito? Ano ang kanyang dahilan na iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian upang makisalo sa kahinaan ng tao? Maliwanag ang tugon ng Biblia. Una, upang pagbayaran ang kasalanan ng tao. Ang tao ay nagkasala at walang anuman sa kanyang buhay na kayang ibayad upang tubusin siya sa parusa ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin kusa ko itong ibinibigay. Sa John 10:17 and 18. Paliwanag naman ni San Pablo, hindi nagkasala si Kristo ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. 2 Corinthians 5:21. Binayaran niya ang dapat ay tayo ang magbayad upang matamasa naman natin ang dapat ay siya lamang ang magtatamasa. Amen. Ito ba bilang Kristiyano ay tinatamasa natin? So sabi dito, bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus? No? Ayun ang tanong, pinaka-basic na tanong. So, ano ang kanyang dahilan? May dahilan siya bakit siya nagkatawang tao. Bakit siya ay mula sa langit, bumaba siya sa lupa? Anong dahilan niya bakit siya pumunta sa lupa?
at upang makisalo sa ating kahinaan bilang tao. Yon. So pero ang sabi ng Bible, no, at itong tugon ng Bible, una, marami pong dahilan pala na yung bakit pumarito ang ating Panginoon Hesus. Pero ay tatalakayin natin ang ilan. Tatlo yung tatalakayin natin actually. Una, upang pagbayaran ang kasalanan ng tao. Nabanggit natin nung nakaraan na yung sa gospel presentation, yung mga present sa gospel presentation, na ang tao ay hindi niya maaring bayaran ang kanyang kasalanan. Kasi nga sabi nga sa yung sa Romans 3:23, sino ba nakakaalam ng Romans 3:23? Wala bang Romans 3:23 nakakaalala sa ating gospel presentation? Nakalimutan na. Sino po sa sa mga taga sector 1 ang Hindi po kuya, sa Romans 3:23 kuya sinasabi doon na lahat tayo ay nagkasala kuya at wala sino man sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumbaga lahat po tayo ay nagkasala. So sabi doon sa Romans 3:20, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, tayong lahat ay nagkasala. Para tayo makapunta sa langit, dapat tayo ay perfect. Yung sa gospel presentation natin, no? Dahil po tayo ay nagkasala, dahil tayo hindi perfect, tayo po ay hindi po umabot dun sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung sinasabi ng Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, kailangan po pagbayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan through His death, kasi siya po ay hindi nagkasala, no? Kaya nga po yung sineselebrate natin tuwing Semana Santa, yung lahat ng mga Kristiyano, sineselebrate natin na yung kanyang yung kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay, no? Sineselebrate natin 'yon. Sineselebrate natin yung kanyang pagtutubos sa ating mga kasalanan. Yun po yung sinasabi, upang tubusin natin ang ating kasalanan. Kasi po, tayo mga tao, walang kakayanan na tubusin ang ating sarili. Sabi nga sa John 10:17. Ikaw na nga dito pa. Ikaw na dito. Antok ko. Sabi sa John 10:17, dahil dito, minahal ako ng Ama, tingnan natin, sapagkat inaalay ko ang aking buhay. Although yung mga Hudyo ang pumatay sa kanya, ang pinaka-essence talaga doon, hindi siya pinatay dahil po nadakip siya, kundi inaalay niya ang kanyang buhay. No? Inaalay niya ang kanyang buhay. At sabi dito, upang ito'y kunin ko muli. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus mismo, siya po yung kukuha, siya po ay may kapangyarihan para po ay mabuhay muli. Naalala natin ang sinabi natin kanina na ang Diyos Ama na ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus, no? Ang Diyos Ama. Pero dito sa ating talata, sinasabi natin ng ating Panginoong Hesus, siya ay ang bumuhay sa kanyang sarili, no? So ibig sabihin makikita natin yung Diyos Ama at Diyos Anak ay although dalawang persona sila, pero sila ay iisa. So makikita natin dito actually tatlo yung bumuhay sa kanya, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pero sa ating pag-aaral, hindi po natin matalakay yung Diyos Espiritu Santo. Sabi dito, upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibibigay. So sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians actually ito 5:21, hindi nakasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, hindi nakasala ang ating Panginoong Hesus. Kaya po siya po yung perfect Lamb of God, no? Siya po yung perfect na alay ng Diyos. Kaya po tayo ay naligtas kasi po kailangan ng ating offering sa ating Diyos Ama ay perfect. Tayo naman na po hindi perfect.
Ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So ang sinasabi diyan, siya ay hindi nagkasala, at pero dahil sa atin, siya po ay ginawang sin offering. Ito po 'yon, sin offering. Ito yung siya ay binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya. Nagiging offering siya ng Diyos para po sa atin. Para anong purpose noon? Para po mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ang sabi diyan, binayaran niya ang dapat na tayo magbayad. So ang ating kasalanan na dapat tayo magbayad, ang ating Panginoon nagbayad. Kaya lang po, pwede naman nating bayaran yung kasalanan natin eh. Kaya lang ang sinasabi ng ang Romans 6:23, ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kung tayo magbabayad noon, mapupunta tayo sa hell. Kasi kamatayan, spiritual death yun ang ibig sabihin. Kaya nga po, ang ating Panginoong Hesus mabayad para sa ating mga kasalanan. So, upang matamasa natin ang dapat na siya ay lamang magtamasa. Ito ba bilang Kristiyano ay tinatamasa natin? So lahat po lahat ng kasalanan sa mundo, binayaran ng ating Panginoong Hesus. Nagmula sa kay Adan at Eva, ang kasalanan ni Adan at Eva hanggang sa lahat ng tao hanggang ngayon, binayaran niya ang kasalanan natin. Walang exception 'yon. Walang kasalanan ng tao na hindi binayaran ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung ikaw ay kahit si Hitler man po na napakarami po ng pinatay na Hudyo, binayaran din po ng ng Panginoong Hesus ang kanyang kasalanan. Kaya po ang pagbabayad ng ating Panginoong Hesus sa ating kasalanan ay sapat na po 'yon, sapat na siya. Supposed to be. Sa pangalawang rason, mamaya maging malinaw sa atin kung saan po napuntang kabayaran na 'yon. So unang-una lahat po ay binayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan. Lahat ng tao, walang exception. Bakit nakatawang tao si Hesus? Ang pangalawang rason ay upang iligtas tayo sa ating kasalanan. So una, para bayaran ang ating kasalanan, binayaran na lahat ng kasalanan ng tao, pero hindi ibig sabihin automatic na pupunta tayo sa langit. Kailangan tayong iligtas ng ating Panginoon sa ating kasalanan. Anong ibig sabihin nun? Kagaya ng nabanggit, siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kung ang tao ay manampalataya sa Kanya, ay tiyak ang kanyang kaligtasan. So, ibig sabihin, although na binayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan, hindi po automatic pupunta tayo sa langit. Ang sabi diyan, kung ang tao ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus, siya ay maliligtas. Yan. So, sabi nga diyan sa 1:3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw diyan, ang pag-ibig daw ng Diyos, sobra-sobra yung pag-ibig niya sa sanlibutan, ay ibinigay niya. Ibig sabihin, ang expression ng pag-ibig, yung totoong umiibig, ang expression nun ay nagbibigay, hindi pakabig, sorry po kung sa kung mababasa mo sa mga OFW FB page, mga sharing din ng mga OFW. Ang sa kanila humingi sila ng ang sa kanila ang pag-ibig nila ay yung pakabig, pakabig. Ibig sabihin, nais nilang tumanggap ng pag-ibig. Okay yung tumanggap ka ng pag-ibig. Pero yung totoong pag-ibig ay nagbibigay, hindi po tumatanggap.
Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ilan po ang anak ng Diyos? Isa, bugtong na anak. Ibig sabihin, hindi tayo anak ng Diyos by nature. Upang ang sumasampalataya sa Kanya, ang naniniwala sa Kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, lahat po ng naniniwala sa Diyos, sila po lamang po ang yung ay hindi mapahamak. Sila po lamang ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat ang binayaran lahat ng Diyos ang kasalanan ng tao, ang tumanggap lang po ng kabayaran na yon, ang tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon, siya lang po ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nung nakaraan natin pag-aaral, yung sa gospel presentation, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang bugtong na anak ng Diyos, ay siya po ang gift na binigay ng ating Diyos Ama sa atin. Siya po yung gift. Ang binigay po sa atin ng Diyos Ama, hindi po doktrina. Hindi nga rin po yung church. Pero ang kanyang binigay, ang kanyang bugtong na anak. No? Yung ibig sabihin, persona ang kanyang binigay, hindi po doctrines. So, makikita natin dito na ang lahat po na tatanggap sa pag-ibig ng Diyos ay sila po ay napapabuti. Bakit sila napapabuti? Kasi po magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Yan sinasabi. So, paano ang dapat gawin, para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Peter sa sa Gawa 2:8, ito yung ang gagawin para po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagsisihan niyo at talikdan ang inyong kasalanan at mapabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin. So pagsisihan at talikdan ang kasalanan. Hindi sapat po yung umiyak ka lang, para magpakita ang pagsisisi sa iyong kasalanan. Hindi sapat po yung yung nagsabi ka ng sorry sa Diyos. Kundi kailangan talikdan mo ang iyong kasalanan. Kung nakaharap ka sa papunta dito, ito yung kasalanan, pag tinalikdan mo siya, haharap ka ngayon sa Diyos. At ang lakad mo ngayon ay papunta sa Diyos. Lakad ng isang Kristiyano yon ang pagpalapit sa Diyos. So sabi diyan talikdan ang kasalanan. Marami pong nagsasabi na sila po ay nagsisisi pero po ay hindi nila tinatalikdan ng kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin lang nun, hindi talaga sila nagsisi. Maliwanag ba 'yon? Ang taong nagsasabi na umiiyak sa harapan ng kanyang asawa, halimbawa lang na humingi ng tawad, dahil sabi niya, nagkasala ako sa iyo, ako ay ng babae o ng lalaki, tapos hindi ko ulitin. Umiyak, humingi ng tawad, tapos inulit niya pa rin, ibig sabihin talaga noon, hindi talaga siya nagsisisi. Yun ang ibig sabihin noon. So, sabi dito, ang gawa ni Kristo ay sapat. So, ang gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat. Hindi na natin kailangan dagdagan yon. Hindi na kailangan dagdagan ng penitensya, kung ano man klaseng penitensya. Hindi na kailangan yon. Ano na yon? Wala na siya maging kabuluhan. Kasi pag sinasabi mong pag nagpe-penitensya ka pa para mapatawad din yung kasalanan, ang sinasabi mo talaga, hindi ka naniniwala sa Kristo kay sa ating Panginoong Hesus na sapat ang kanyang ginawa. So, ang gagawin natin, kailangan nating paniwalaan na sapat ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yun po yun. Paniwalaan natin yon. Kasi kung hindi tayo paniwalaan natin yon, ang tanong doon, nasaan ang panampalataya? Kung hindi sapat yon. So kailangan manampalataya tayo na sapat ang kanyang ginawa. Wala po tayong maaring idagdag bilang tao para po sa ating kaligtasan. Kasi nga po sa gospel presentation natin noong nakaraan, ang sinasabi nga ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala nga at hindi umabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, lahat tayo ay fall short tayo. Ibig sabihin,
wala tayong magagawa para po makarating sa langit. So, kahit ang ating pagpipinitensya, pagsakripisyo, hindi po ano 'yon, hindi po 'yon kahit ano pa natin ano, yung saktan pa natin yung ating sarili sa penitensya, nagdudugo ang ating katawan, hindi po tayo aabot sa langit. Promise. Ang Panginoong Hesus lang po ang makakagawa nun. Hindi tayo kailangang mamuhay na alipin pa rin sa kasalanan. Sa buhay na ito, may kalayaan kay Kristo. So pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesus sa kasalanan. Kaya po, ang mga Kristiyano po, lahat tayo ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus, mayroon tayong kapangyarihan. Tandaan natin, ang isang Kristiyano ay mayroon siyang kapangyarihan na talikuran ang kasalanan. Kasi po, ang taong wala kay Kristo, wala siya pong kapangyarihan na talikuran ng kasalanan. Kasi makikita naman natin yun sa pag lumabas tayo sa ating bahay, ang mga taong namumuhay sa kasalanan, ang wala kay Kristo, kung sa umaga iinom sila, hindi nila nakakontrol yung sarili nila sa pag-iinom. Kung sila ay magdodroga, kung sila ay magnanakaw, kung sila ay mangangalunya, kung sila ay mga binata at dalaga, sila po ay magbo-boyfriend na walang asawa at magtatalik. Hindi nila nakakontrol ang sarili nila. No? Pero pag ikaw ay nasa kay Kristo, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kailangan mamuhay tayo na hindi katulad ng alipin. Kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesus. So, una, nakatawag tao si Kristo para pagbayaran ng ating kasalanan. Pangalawa, para iligtas tayo sa ating kasalanan. At pangatlo, upang pagharian ang lahat ng nilalang ng Diyos. Ate Mimi, pakibasa po Ate Mimi, ang ikatatlo. Ikatlo, upang pagharian ang lahat ng nilalang ng Diyos. Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesiyas, maghahari siya kailanman. Diretso lang ate. Ang Panginoon ay babalik upang maghari sa lahat, kumikilala man o hindi sa Kanya. Wika nga ni San Pablo ukol sa darating na panahon. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Siya ay babalik at maghahari sa lahat, saang panig tayo naroroon. Amen. So hindi lang siya upang bayaran ng ating kasalanan, hindi lang po para iligtas tayo sa ating kasalanan, kundi pagharian lahat ng nilalang. Ito po yung sinasabi sa Revelation, ito yung sa future po mangyayari. Ang sinasabi sa pahayag. Ang paghahari sa sanlibutan ay nilipat sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang Mesiyas. Maghari siya kailanman. Ito po yan sa future pa na maghaharing ating Panginoong Hesus. Sino po yung paghaharian niya? Ito po ang sinasabi. Maghahari siya sa lahat ng kumikilala sa kanya at hindi kumikilala sa kanya. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano na kumikilala sa kanya na ngayon ay hari na niya, siya po ay maghahari din yon. Pero ang mga Kristiyano kasi kinikilala na natin siyang hari Di po ba? So, sa pagdating ng panahon, siya po ay maghahari pa rin sa atin. Pero, yung hindi kumikilala sa kanya, yung mapupunta sa impyerno, siya po ay maghahari din doon. Kaya po, hindi po totoo na si Satanas ang hari sa impyerno. Tingnan natin sa Philippians 2:10-11. Ganito ang sinasabi. Anupat ang lahat ng nilalang nasa sa langit, itong nasa langit, kung tayo ay nasa langit na, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay manikluhod, luluhod sa kanya at sasamba. Tayo mga Kristiyano ay nagmanikluhod na at sumasamba sa kanya. Pero yung mga hindi Kristiyano ay hindi pa nagmanikluhod at sumasamba sa kanya.
Pero darating ang panahon na sila man din ay magmanikluhod. Pero it's too late na. At ipapayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon at sa ikarangalang Diyos Ama. Ibig sabihin, ang lahat ng mga sa langit at sa lupa, lahat po ng nilalang ng Diyos ay kikilanin lang siyang Diyos. Kikilanin lang siya hari. Kahit si Satanas po no, nasa sa impyerno, kikilanin lang siyang hari. Kaya lang it's too late na. Ang mga taong walang Diyos, no, hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus, it's too late na nakilala na nila ang ating Panginoong Hesus sa impyerno. Sa impyerno nila makilala at magmaniklod sila na si Jesucristo ay Diyos. Pero it's too late na for them. Kaya po habang nabubuhay, napaka-importante po magmanikluhod na tayo at sasamba sa Kanya. Hindi po totoo na sa impyerno ang hari doon ay si Satanas. Sa impyerno po, sa lake of fire, si Satanas ay isang bilanggo din siya. Kasama yung kanyang mga fallen angels. Pareho silang mga bilanggo doon. Kaya po hindi totoo yung parang nakikita natin na sa mga caricature si Satanas ay may sungay na may malaking speeding fork, no? Parang gano'n ang na siya po ay naghahari doon. Hindi po totoo 'yon. Siya po ay doon, bilanggo, no? Sa Lake of Fire. Tandaan natin 'yon, bilanggo siya doon sa Lake of Fire. Kaya po napakapalad po ng mga taong na ngayon pa lamang ay nagmanikluhod na at sumasamba sa ating Panginoong Hesus kasi hindi po natin dadadasin yung Lake of Fire. Kaya po napaka-importante, kaya po natin ito ginagawa. Actually ginagawa namin ito na wala namang bayad ito po, walang bayad. Para po makaabot ng mga tao, para po ang lahat po ng maabot na tao ay manikluhod at sasamba sa ating Panginoong Hesus. Balik loob. Ayan, balik loob. Amen po. Magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Thank you po. Okay po. So, sa ating pinag-aralan, may Q&A tayo mamaya. Sino si Jesucristo? Ito yung una, si Jesucristo ay Diyos. Ikalawa, si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. At ikatatlo, si Jesucristo ay namatay, nabuhay, muli, at bumalik sa kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. At ang second part ng ating pag-aaral, bakit nagkatawang tao si Jesus? Una, upang pagbayaran na ang kasalanan ng lahat ng tao. So, lahat ng tao po, bayad ang kasalanan, ang kanilang kasalanan. Ikalawa, upang iligtas tayo sa ating kasalanan. Pagkatapos na binayaran, ang taong magpapaligtas o magkaroon ng faith sa Kanya, ay doon para maging effective yung kabayaran ng kasalanan. No? At ikatatlo, upang pagarian ang lahat ng nilalang ng Diyos. Ito po ay sa future. Pero although this is in the future, pero sa mga Kristiyano, ito ay present. Ang mga Kristiyano ngayon ay pinaghaharian na ng Diyos dito sa lupa. Of course, there will be yung paghahari ng Diyos doon sa kanyang sa kanyang kung saan siya naroon sa langit. So sa ating conclusion, pagtapos may Q&A tayo mamayang konti. Sa tanong na si Kristo ba ay Diyos, maliwanag ang katugunan ng Biblia. Siya ay Diyos na nakatawang tao upang maging tagapagligtas ng sinumang magsisisi at sasampalataya. Siya ay Panginoon na sinusunod ngayon sa bawat tunay na Kristiyano at susundin sa darating na panahon na maging hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Sino si Kristo sa atin? So makikita natin sa conclusion dito na si Kristo ay Diyos, no? Siya ay nakatawang tao at ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus, no? Para sa mga Kristiyano, siya ay sinusunod ngayon. Sinusunod siya natin ngayon. At sa darating na panahon, susundin din siya ng mga taong hindi sumusampalataya sa Kanya. Kaya lang, it's too late na. Nasa lake of fire na sila. So, ang tanong, sino si Kristo sa atin?
So, sa ano natin? Magkakaroon tayo ng konting Q&A para ma-review natin ang ating pinag-aralan. Konting lang, Q&A. Sa ating ako magtatanong. Kayo tatanungin ko. Sasagot kayo ha. Kung naalala niyo yung pag-aaral natin. Ano ang patunay? Unang tanong, ano ang patunay na si Jesucristo ay Diyos? Sa ating pinag-aralan, anong patunay na si Jesucristo ay Diyos? Dahil siya nagbayad ng lahat ng kasalanan. Kasalanan. Tama. Mga kasalanan ng mga tao. Ulitin natin ha. Share ko ulit ha. Share ko ulit. Hindi po ko makawasa dahil... Ito po. Tanong na no? Anong patunay ni Jesucristo na siya ay Diyos? Anong sinasabi niya? Pag nais sumagot ha, mag-unmute lang ha. Mag-unmute lang. Anong sagot sa sa tanong na kung anong patunay ni natin na si Jesucristo ay Diyos? Diyan sa diyan sa John sa 1:1-3. Sa ay Diyos dahil siya po ang nilikha ng lahat-lahat, di po ba? Siya po ang lumikha ng lahat-lahat. Amen po ba? Maliwanag ba 'yon? Amen po. Amen. So siya po ang lumikha ng lahat-lahat. Ayan. So ang pangalawang tanong. Ano ang tawag sa ating Panginoong Hesus sa John 1:1-3? Anong tawag sa kanya dito? Dito sa verse na to. John 1 sa 1:1-3. Anong tawag sa kanya? Siya po ay salita. Ayan, siya po ay salita. Ang tawag sa atin dito, yung salita, yun, di ba? Di ba ang salita yung capital letter S? Ibig sabihin at banggit natin, pag nakakita tayo ng capital letter S sa sa Bible, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. O kaya makakita kayo kung English yung Bible, yung salitang word na capital W, ang pinatukoy noon ay ating Panginoong Hesus. So yun una, ang patunay na si Jesucristo ay Diyos, dahil po siya naglikha ng mundo. Ang pangalawa, anong tawag sa ating Panginoong Hesus sa John 1:1-3? Siya po ang tinatawag doon na salita. Sa verse pa rin na yon, sinong kasama ng Diyos nung nilikhain niyang ating mundo? Sinong kasama ng Diyos Ama? Si Jesus. Si Jesus, amen. Yon. So ang tanong, ano pa? Ano ang mga palatandaan na ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao? Ano po ang mga palatandaan na nagkatawang tao ng ating Panginoon? Dahil siya ba namatay? Tama yon, siya po ay namatay. Ito po yan, siya po ay nabubuo, nahirapan, nabubuo, at nasugatan, at namatay. Amen. Yan po yung mga palatandaan na siya po ay nagkatawang tao. Amen. Sa ating pong pinag-aralan, sino po ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus? Si Jesus. Jesus. Amen. Sino pa? Jesus at ang Diyos. Diyos Ama. Naalala ba? Si Jesus at ang ating Diyos Ama. Ito ang Diyos ang ating mga ninuno na muling bumuhay sa ating sa bumuhay kay Jesus. At dito naman sa sa isa
So dahil dito, makikita natin din dito na ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ano, na sana ba tayo? Ayan, inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. So siya din ang bumuhay sa kanyang sarili, no? Isa pang tanong. Mga ano pa pala, mayroon pa itong mga ilang katanungan pa, mga 4 o 5 pa. Bakit kailangan pagbayaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan? Bakit kailangan niyang pagbayaran? Sino pa makasagot? Bakit hindi po natin kayang bayaran ang ating kasalanan? Bakit ang ating Panginoong Hesus ang kailangan magbayad nito? Wala? Siya lang bukod tanging walang kasalanan, kuya. Amen. Siya lang bukod tanging walang kasalanan. At siya yung perfect na Lamb of God, no? Kaya tawag sa pag natin na sa church, din sa Catholic Church, kinakanta to, Lamb of God who take away the sins of the world, and grant us peace. Yan ang So, ito pang isang katanungan. Kanino kasalanan ang binayaran ng ating Panginoong Hesus? Sa ating lahat, tao. Lahat ng tao, amen. Kasalanan ng tao. Amen. Sino ang mga nailigtas ng ating Panginoong Hesus? Sinong ang nailigtas? Mga kasalanan ng tao, niligtas niya. Sino? Ang tanong doon, sino ang iniligtas? Ibig sabihin tao. Ang manampalataya sa Kanya. Kung sino Lahat po ng manampalataya sa Kanya, siya lang po ang nailigtas. Amen po kayo, Dennis. So, paano natin maipakita na tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan? Galing po sa puso ang pagsisisi po. Galing sa puso, ano pa? Anong dapat natin ipakita na tayo ay nagsisisi? Tumalikod po sa kasalanan. Amen. Tumalikod sa kasalanan. Pagsisiya ng taos-puso at tumalikod sa kasalanan. Kasi po, ang taos-pusong pagsisisi ay may kaakibat yun na action. Kahit maglumpasay ka pa na sinasabi mong taos-puso yon, tapos walang action, ibig sabihin nun, peke yon. Nakuha natin, kailangan po mayroon siyang action na katapat. Ang last na tanong, kailan pagharian ng Diyos ang buong sanlibutan? Manampalataya at hindi? Si Kristo po. Kailan pagharian ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang, manampalataya man o hindi? Pagbalik niya, ano ba? Amen. Sa kanyang pagbabalik, kuya. Amen. Amen po. Sa kanyang pagbalik. Yun po yung mga katanungan. So may ano pa ba? May dagdag na katanungan? Ate Jane, may dagdag ka ng katanungan o mayroong i-share? Ate Nineveh, may dagdag pa? Meron kang dagdag? Saglit lang po. Paano po nabuhay si Jesus? Ano po yun? Ama ba natin ang nagbuhay sa kay Jesus? Sir? Ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus, kasi di ba ang tayo ay naniwala sa Trinity? Di ba sa Trinity tayo naniwala? Naniniwala po ako. Yes. Dahil po sa talakay natin, makikita natin din sa mga verses na ang bumuhay sa kanya yung Diyos Ama at ang kanyang sarili. Pero sa ibang pag-aaral, makikita natin na mayroon din kaparte ang Holy Spirit sa pagbuhay sa kanya.
Kasi po ang Trinity, ang three persons of ng ating Diyos, tatlong persona, ay iisa lang po yung Diyos, iisa lang, pero may tatlong persona. Ang tatlong persona na to ay mayroon silang mayroon silang kaparte doon sa pagbuhay sa ating Panginoong Hesus. So sa ating pinag-aralan, dalawa po ang natalakay natin, yung Diyos Ama at ang Diyos Anak. Thank you po sa tanong ng atin, Ninibe. You're welcome po, sir. Pakita yung daddy ko. Ngayon, papakita ko sa inyo. Mayroon pang tanong? Sige, pag wala na po, Kuya Dennis, mayroon kayong dagdag? Okay na po kayo. Malinaw na po. Ate Mimi, mayroon kang karagdagan, Ate Mimi? Wala po, kailang po, kuya. Okay. Okay na, Ate Jane, walang katanungan? Ate Ninive? Wala po, kuya. Wala na po ako ngayon, sir, kay BC. Wala na akong tatanong. Pag mayroong katanungan, PM nilang ako. Okay, doon sa group chat para po makikita yung Ipopost ko naman itong video na to sa group chat. Pero mga ate, malinaw po sa ating lahat na sa napag-aralan po natin na si Jesucristo po ay Diyos. No? Malinaw naman po sa ating lahat. Yes. Amen. Opo, agree po tayong lahat. Gatalo ang amo ko kag mga anak niya. So, wala na pong wala pong katanungan, karagdagan. I-PM ko na lang po kayo, sir, kung mayroon po. Kahit doon sa group chat para makita ng mga kapatid din. Opo. Okay po. Sige po. Magbasa ako. Receive ko lang yung mga kwan natin ngayon. Basahin ko mamaya ulit. Sige po. Busy pa po. Sige po. Pag wala na po, Ayan na. Kuya Dennis, i-close mo ulit, Kuya Dennis. Ikaw na rin mag-close ko yan. Sige po mga kapatid, tayo po ay mag-closing prayer. Muli po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ang maraming Diyos na banal, na dakila, ang aming Diyos na tapat, muli sa gabing ito, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob sa amin, Lord, para muli kami pong inyong mga anak, Lord, ay sama-sama, Lord, na makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong paggabay at salamat po, Lord, sa iyong pangunguna, Lord, sa aming gawain ngayong oras na ito, Lord. At salamat po, Lord, muli sa buhay ni Ate Jane, ni Ate Beth, ni Ate Nenevie, ni Ate Kat, ni Ate Mimi, ni Kuya Tong, Lord, at ni Kuya Dan, Lord, na patuloy mong ginagamit na tagapagturo, Lord, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat at ikaw po ang nagbubukas ng aming mga puso, ng aming isipan, Lord, na tanggapin namin at kami po ay maniwala at manampalataya na si Jesucristo ang aming nag-iisang Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Lord, at ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng pananampalataya, Panginoon, na tanggapin, Lord, ang iyong anak na Jesucristo bilang aming Diyos. Lord, muli, salamat po sa buhay ng bawat isa, ang paggabay at pag-iingat, Lord, sa aming mga buhay ay patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy mo po kaming pagpalain, Panginoon, at ingatan sa araw-araw, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa buhay ni Ate Jane, ni Ate Nenevie, ni Ate at mga iba po namin kapatid, Lord, ay dalangin po namin ng protection, Panginoon, na ipagkaloob mo sa amin. At sa gabing ito, Lord, maayos na kapahingahan ang ipagkaloob mo sa amin. At sa araw ng bukas, bagong buhay at bagong biyaya at habang ang ipagkaloob sa amin, Lord. At sa patuloy din po namin pinagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, ang kaligtasan na ipinagkaloob sa aming mga buhay. At salamat at sa aming pananampalataya sa iyong anak ni Jesucristo, kami po ay may kaligtasan. Lord God, sa iba naming mga kapatid, Lord, na hindi po namin nakasama ngayong gabi, dalangin po namin na sa susunod na week, Lord, sa susunod na Miyerkules, Lord, ay makasama po namin sila, magkaroon po sila ng oras, Lord,
na nag-aaral ng iyong mga salita. At sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Lord, patuloy po naming nilalapit, Panginoon, na ikaw po ang magligtas sa kanila, Lord, sa nangyari ngayon, Lord, sa Pilipinas, sa bagyo, Panginoon, Lord, na nararanasan nila, Lord, sa mga oras na ito, ang kaligtasan, Panginoon, ang comfort at peace ay pagkaloob mo po sa aming lahat. Lord, muli ito po aming dalangin na may pagpupurit pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po mga ate. God bless Thank you po. po. God bless po. Good Bless night po. po. Hi, Ate God bless Jane. po, Ate Jane, Ate Beth, Ate Mimi, Ate Nenebe, Petong, Bye-bye po. and ako Dennis. God bless po.